pakinggan natin ang kwento ng papel ng kababaihan sa irigasyon sa Region 3. Paano nga ba gumawa ng pangalan ng kababaihan sa industriya ng patubig? Panoorin po natin to. Sa gitna ng mga kanal, dam at taniman ng Region 3 o Central Luzon ay isang kwento ng lakas, determinasyon at malasakit. Ito ang paglalakbay ng kababaihan sa sektor ng irigasyon sa ilalim ng National Irrigation Administration. Isang kwento na hinubog ng liderato, oportunidad at pagsaserbisyo sa mga magsasaka. Sa NIA Region 3, hindi lang tubig ang dumadaloy dahil dumadaloy rin pati ang inspirasyon. Bagaman dati ay itinuturing na male-dominated ang sektor ng irigasyon, unti-unti na itong nabago ng mga kababaihan sa ahensya sa pamagitan ng kanilang husay at dedikasyon sa pagpapatakbo at pagpapaunlad ng mga irigasyon. At isa sa likod ng tagumpay at pagbabago na ito ay si Engineer Josephine Salazar, ang Regional Manager ng NIA Region 3. Bilang isa sa mga babaeng leader sa ahensya, pinangunahan niya ang rehiyon sa pagpapatupad ng mahalagang programa at proyekto sa irigasyon. Sa loob ng kanyang panunungkulan, kinikilala siya bilang simbolo ng matatag na pamumuno, profesionalismo at integridad. Sa halos 4 na dekadang paglilingkod, pinatunayan ni Engineer Salazar na ang pamumuno ng isang babae sa larangan ng irigasyon ay hindi lamang posible, kundi epektibo at makabuluhan. Sa ilalim ng kanyang direksyon, nabigyan ng pagkakataon ng maraming kababaihan na inhinyero na mamuno sa iba't ibang lalawigan ng Region 3, partikular sa engineering section at operation and maintenance units. Ang kwento ng babae sa irigasyon ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng papel sa isang male-dominated field. Ito ay tungkol sa pagtupad sa pangako sa mga magsasaka, pagbibigay ng oportunidad sa kababaihan sa technical at leadership roles, at sa patuloy na pag-unlad ng irigasyon sa Central Luzon.